Pag sa Pilipinas kasi, Filipino friends ko, umutot. Sorry sa word. Pag umutot sila, sabi nila, uy, ang baho, amoy bulok. Ganyan, gagawin sila. Amoy bulok. Pero pag ako yung umutot, uy, ang baho, amoy kimchi. Or, amoy kimchi na sira. Nakaamoy na ba kayong kimchi na sira? Hindi pa kasi. Annyeong! Medyo naging busy po ako recently. Ano pinag-busyhan ko? Secret. Like, recently, yung buhay ko talaga dito sa Pilipinas, lagi na lang ako nasa bahay. Tapos, medyo mahal magpa-order always ng mga delivery food. Kaya, this time, guys, samahan mo ako gumawa ng kimchi. Kasi marami mga tao talaga nang tatanong sa akin na gumagawa ba daw ako ng kimchi. I said, yeah, no. Hindi po ako gumagawa ng kimchi kasi hindi po ako gumagawa. Mahirap po talaga gumawa ng kimchi kasi, you know naman, kimchi is fermented food and mataas or mahaba yung proseso niya. Kaya, yes, bumibili din po ako ng kimchi. But this time, parang ang mahal bumili ng kimchi. And some places kasi, you know talaga, pag bumibili kayo ng kimchi, may mga hindi naglalasang kimchi. Like, hindi masarap yung kimchi nila. So, ngayon, samahan niyo po ako gumawa ng kimchi. So, explain ko lang sa inyo konti yung mga kailangan natin. So, ito po yung mga kinakailangan natin ingredients. First, need nyo to. Ito, yung pechay para gawin natin for kimchi. And then, ito, onion leek. Then, of course, chili powder. Tapos, ito, uli ko lang. Actually, for this, pwede naman kung wala kayong ganito, pwede naman sugar. Yeah, sugar. Kasi pangpatamis lang to. Meron din ganito sa mga Korean market. Kung gusto nyo talaga, go. Tapos, ito, actually, meron din kaming patis na Korean version. Pero since wala akong mahanap talaga sa Korean market, ito na lang po yung binili ko. So, ito yung picture ng Korean patis. And this is Philippine version. Tapos, kailangan nyo ng, anong tawag dito sa seudot? This is roasted sesame. Ayan, nakasulat pala. Yan lang naman kailangan po natin. And crushed garlic. So, since wala po akong crushed garlic, meron lang akong garlic, ika-crush ko na lang yung garlic. Siyempre, huhugasan natin muna yung pechay. May sinasabing Chinese cabbage ang tawag dito. Chinese cabbage. Actually, guys, first time ko rin gumawa ng Korean kimchi. Like, you know, hindi. Nakagawa na ng kimchi with my mom. Pero yung fermented kimchi kasi, it's like, nilalagyan ng asin, tapos parang sinasoak siya for like mga ilang hours, tapos ganun, tapos ganyan. Mostly, gumagawa sila ng kimchi kapag paparating na yung winter. Like, now. Like, para, pagdating nila ng winter, di ba? Ma-preserve nila. Tapos, kung tapos nyo na pinaliguan to, ika-cut natin siya. Paano natin siya ika-cut? So, like this, tanggalin nyo na lang yun sa dulo. Tapos, hiwain nyo siya sa gitna. Ganyan. Yung parang pang kimchi size. Kimchi size lang. Kimchi size, yeah. Sabihin ko sa inyo, guys, kung masarap ba or hindi. Kung hindi, huwag nyo nang gawin. Kung masarap, try nyo kung masarap. Actually, yung Korean kimchi na to, mahirap talaga siya gawin. Pero ito, easy way how we can make kimchi. Pero easy type of making kimchi. And so, I guess this is enough na. Yung ganyan, enough na yan. Tapos, may natira pa konti dito, pero hindi ko na lang gagamitin kasi sobrang dami na. And next part naman tayo, gagamitin natin tong onion leek. Tapos, gagamitin lang natin yung white part dito. Guys, look at the leek. Etong onion leek na ganyan, it's 70 pesos. Like, wow, ang mahal. Like, wow. Iliitin nyo, like super liitin nyo yung pag-slice niya. So, okay, we're in the part na maglalagay na tayo ng seasoning. May mas malaki pa akong lalagyanan dito, pero wala akong lalagyanan and I only have this small. Okay, got this. And after, maglalagay daw tayo ng 3 spoon ng chili powder, but baka isipin yung mahal yung chili powder, guys. I guess ito, ganyan. Nabili ko siya ng, ano ito binili? Feel ko lang. Huwag kayo maniwala, feel ko lang. Mga
300 pesos. Yung mas ganyan, half ganyan, mga 200 pesos, yung ganun. Tapos, dalawang patis. Oh, medyo ang tagal ko na rin kasi hindi ginamit yung patis. Hindi ko nga alam kung saan ko ginamit yung patis eh. To, my God, di ko alam kung ano yung magiging lasa na to. Tapos, 1 spoon ng shrimp paste. Okay. So, ito, pang paalat. Yung like, maalat. This is from Korea. I guess, mahahanap nyo rin siya sa palengke. Shrimp paste. Like, ayan. This one, nagpabili lang ako kay mama ko nung pumunta akong Korea kasi I said, I need this. So, 1 spoon daw. Like, ha? Ang pangit nila. Maraming ba to? Anyway, I don't know. Uli ko dang. It can be sugar, guys. Kano ko ito bidili? 200 pesos? Yata. I bought this 200 pesos. And then, pwede nyo na rin ilagay yung itong onion lake. And for the last, lalagay tayo ng garlic. A crushed garlic. It's just only 1 tablespoon. Okay? Tapos after, i-mix natin siya. So, ganyan yung itsura niya. And then, nangamoy kimchi. Nangangamoy kimchi siya. Wow! Wow! Look at this. Look at this. Kapag may mixture siya na maayos, yung color niya nagiging ganito. Let's taste it. Parang maalat. I guess I need to add more. Okay, now let's taste this. I guess, wag nyung damihan masyado yung shrimp paste. Kasi masyado siyang alat kanina, pero now, naging okay na yung lasa niya. Then, hindi siya masarap kainin agad, so kailangan nyo muna siya ilagay sa mga lalagyanan. Tapos, lagay nyo siya for like 1 hour sa ref, tsaka nyo siya kainin. Tsaka nyo matitikman yung talagang... So, now, prepare muna ako ng breakfast ko, then, yes. And ngayon, tingnan na natin yung kimchi na ginawa natin. This is it. Tan! Oh, ay, by the way, nilagyan ko pala ng sesame seed kanina kasi nakalimutan ko sabihin sa inyo. So, medyo kahit di na bongga yung ulam, I usually prepare for my side dishes. As you know, Korean, like sa mga side dishes, marami sa mga side dishes, gano'n. Try with the kimchi. That's nice. That's nice. Daming nagtatanong sa akin mostly about with the foods, kung ano ba yung favorite na to. Ano ba yung favorite food mo? Korean food ba? Philippine food ba? Wala akong parang preference na kung anong food ba yung masarap kasi, you know, pero pag kukumparan natin na ano yung mas gusto kong cravings, ganyan, sisig lang talaga yung unang pinaka naisip ko. Kung ano sinasabing, anong gusto mo? Sisig, yun na. Kain ako, then I'll meet you later again. So, good morning! Ngayon, titignan natin yung nangyari kay kimchi. Yan. Ganyan yung kimchi natin. Ayan. So, taste ko kung andyan pa rin ba yung sarap niya, yung lasa niya. Ano ba ang ginawa ko? Ba't ang sarap? Ang sarap. Guys, tandaan nyo lang if yung pechay, diba, after nyo hugasan, make sure wala talaga siyang tubig, okay? Para hindi siya mahalo dito yung tubig niya. Kahapon, after ko gumawa ng kimchi na to, kinain ko siya, tapos I went to my tutor. Meron kasi akong mga tinuturuan ng mga bata. Tapos nagtuturo ako ng bata, tapos sabi niya, "Teacher, may something ka po sa ngipin. Can you eat?" Gumano siya, Nahiya ako kasi I know it's chili paste, chili powder. Tapos sabi ko, "No, mali yung nakita mo. Sige na, mag-aral ka na." Ito ba guys, yung isang joke na hindi ko nag-get sa inyo. Pag sa Pilipinas kasi, pag yung mga Filipino friends ko umutot, sorry sa word. Pag umutot sila, sabi nila, "Ay, ang baho, amoy bulok." Ganyan, gagawin sila. Amoy bulok. Pero
Pero pag ako yung umutot, sinasabi nila, uy, ang baho amoy kimchi. Nakamoy na ba kayong kimchi na sira? Ako hindi pa kasi. Di na nga ako kumakain ng kimchi that time. Amoy kimchi pa yung utot ko. Yun yun. Yung mga pag inisip nila kasi, Korean, kimchi, ganon. Tapos ito pa, may kakilala ako, si Kuya Abe. Sabi niya, Hana, meron ka bang nakitang Korean friend mo na hindi gusto sa kimchi? Kaya inisip ko nga no, meron akong friend na hindi gusto sa kimchi. Actually, wala pa akong nakitang friend, the Korean friend na hindi gusto sa kimchi. Kasi, first of all, marami kasing iba't ibang klaseng kimchi. Sa sobrang daming klase na kimchi, syempre hindi naman nila kayang sabihin na lahat yun hindi nila gusto. So, for me, hindi pa talaga ako nakitang Korean na hindi mahilig sa kimchi. Next time pag gagawa ako, maybe pagpagin ko sobra, like ipapadry ko talaga yung cabbage, para cabbage. Papagpagin ko talaga yung tubig para, you know, dry na dry, tapos seasoning with walang water, ganyan. So anyway, thank you for watching my vlog and see you again next time. Comment below kung anong Korean food yung itatry natin for next time. And maybe I can teach you the easiest way how we can cook together. Bye!